Si Senador Amy Marcos, ayun, meron po siyang binabanggit ngayon, no? Na meron daw hong ilang mga senators at congressmen ay tinatakot. Oh, may story ba tayong ganito? Being threatened umano with cases. Oh, tinatakot na sasampahan ko kayo ng kaso, ha? Unless bumoto kayo pabor sa impeachment ni VP Sara. Ay, naku. Ang mga mambabatas ba natin, kayo ba ay natatakot sa pananakot ng ilan ninyong mga kasamahan dyan? Pero usually, sino ba ang mga nananakot? Posible ba ang mga nasa executive branch ba? O mga kapwa rin po ninyo mga mambabatas? Dalawa lang ho yun. Pero kapag ang mga kapwa ninyo mambabatas ang nananakot sa inyo, pag hindi ka bumoto pabor sa impeachment, itong articles of impeachment, lintik lang makakasuhan kita. Dahil kilala kita. Ha? Alam kong bituka mo. Di ba? Ganun sila, di ba? Sige. Pag hindi ka bumoto pabor dito sa articles of impeachment, ha? Magkakalintigan tayo. Gusto bang diretso ka sa kulungan? Naku po. Ang ating po ba mga mambabatas ay natatakot sa mga tulad niya, mga threat na yan? Naku, wag ko kayo matakot, oh. Panindigan ninyo sarili ninyo. Panindigan ninyo ang inyong distrito. Panindigan ninyo ang inyong mga constituents. Hindi yung mga nananakot sa inyo. Kapag kayo'y takot, dahil sa tingin nyo hindi ko kayo malinis, dapat lang kayo matakot. Pero kung wala naman kayong masamang ginawa, bakit kayo magpapadala dyan sa mga takot na yan? Eden, balitaan mo na ba yun? May sinasabi si Senador Amy Marcos. Meron daw mga congressmen na tinatakot, nakakasuhan sila. May ganun. Oo, Alex, mo yan nga yung pinag-uusapan kanina at tinatanong din sa mga ilang kongresistang nakapanayam pagkatapos nung impeachment, yung huling-huli talaga. Last time huli na yon. Pero ngayon, yung deliberasyon kanina sa House Committee on Justice, natanong din natin yung mga ilang kongresista na na-interview kung sila ba ay tinatakot dahil bukod dun sa bibigyan ng mali at tandao ng mga na pera, ay tinatakot ngayon yung mga nagdadalawang isip o gusto yatang bumawi ng boto dun sa impeachment. Withdrawal? May nag-withdraw ba? May nag-withdraw? Yun ang ugong-ugong doon, bulong-bulungan. May mga gustong mag-withdraw. Pero kung tatakutin ka nga naman ng iyong SALN, tama, di ba? O kaya ay may alam sila, kakaharapin kang kaso, baka magdalawang isip sila. Pero kung sabi nga ng gaya mo, kung meron kang integridad at tama, wala ka namang ginawang masama, hindi ka tumanggap ng maleta, hindi ba? Yes. Bakit naman hindi mo paninindigan yung iyong no vote para sa iyong mga constituent na sinasabi ng iba, yung mga constituents nila ay ayaw naman talaga sa impeachment, no? Pero may mga ilang kongresista na boboto ng yes, hindi dahil sa yun ang nais ng kanilang mga constituent, kundi yun ang kanilang nais. Baka nga naman na yung sinasabing merong mga natanggap na pabor, merong kumita, ganun, Alex. Pero lahat ng yan ay puro haka-haka pa lamang. At sino ba naman na nga sila ay malalagay sa alanganin, hindi ba? Pero kanina, Alex, pinagmalaki nung mga miyembro ng Justice Committee, 55 out of 55 na mga kongresistang physically present kanina doon sa House, nadagdagan ng dalawa kasi last time 53. Tama. So ngayon 55 out of 55 yung unanimous na bumoto para nga sabihin may probable cause at tuloy-tuloy na itong impeachment kay VP Sara na pagbobotohan naman na next week sa plenaryo kung makukuha yung 1/3 votes. Pero bukas, sabi ni Congressman Terry Ridon at yung iba pang mga kongresista,
iaakit din nila sa plenaryo para naman doon sa para deliberation tsaka sponsorship. Kasi yan, Alex, bago iakyat sa plenaryo yan, kailangan mo nang dumaan doon sa House Committee on Rules na hawak, Alex, ng anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si House Majority Leader Sandro Marcos, Alex. Kailan pag-uusapan yan? Kailan pag-uusapan sa plenaryo? Pagbobotohan? Matagal pa yan? Bukas, Alex, binanggit nila no, na yan ay... Ika-calendar. So, kunwari ako, boboto ako ng yes dun sa impeachment. Diba, may pagkakataon na ipaliwanag doon bakit boboto ka. Yeah. Kung no naman, ganun din. Pagkatapos noon, kapag yan ay napakinggan na yung both sides, ay saka pa lamang nila iaakyat, isasalang para sa pagbotohan ng mga kongresista kung saan doon nga kailangan makakuha ng 1/3 votes yung articles of impeachment. Yeah. Itong articles of impeachment, Alex, kanina sinabi na apat lamang sa halip na 7 kasi dati 7 yung articles of impeachment. Pero kanina ay nilinaw ng isang kongresista, hindi ko na pamitin pangalan. At pwede naman siguro kasi sa program mo naman, Yeah. si MTL Congresswoman Leila de Lima na 4 yung articles of impeachment. Sabi namin, bakit dapat lang? Nandun naman daw lahat. Sabi nga na yun yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, o yung bribery, tsaka yung other high crimes na kanilang binabanggit, Alex. Ayun, sige. So, update mo na lang kami ha. At mamaya, abangan namin balita mo mamaya dyan sa Mata ng Agila Primetime. Thank you, Eden Santos. Mata natin dyan po sa kamera.